tahimik ka. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin yung February 13. We have the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Isa na ibig nito dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, oh, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Diba? Oh, ano ibig sabihin? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, oh, in fairness na lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, eh parang nagbibinta lang ng suka, tapos binigyan ng si Usik. Anong tingin nyo kaya Atty. Himlok? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Magkulita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Kaya ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, Mananggiti. Alam niyo, Mananggiti? Yung maakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno, kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako nakatanggap. At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nabinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla, bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwenta ng lolo ko, ang kanya tuba lang. Pagkabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yun. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin sa butilya ng bote ng lumnek. Alam niyo yung lumnek? Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Nilagay namin yan, display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil hindi po masarap, ay hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako yung nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, nung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanya suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulan, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawagin ninyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Diba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo na bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan nakabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng
ordinaryong tao, yung kanin na mahal. Dahil sa suka na sinasawsaw yung bulad. So okay lang, tawagin nyo kami Team Suka, no problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tayo daw! Ay, nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito pala si Pastor Kiboloy. Diba? Isasahin mo yan mamaya. Isasahin mo yan mamaya. Huwag kayo mag-alala, isasahin ko yan. Ang kandidato raw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mong ibang involved sa tukhang kundi ako. Diba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo na mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo na masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Alam nyo, ang uplan mo kang napakaganda mo. Nung sinabi ko na wala kaming host, wala ang magsusuporta sa amin, wala kaming resources para mag-conduct ng rally. Wala po kami ang pinipilaban. Kaya kami ay maggawa na lang ng tukhang na pangangampin. Pagkagawa na, magtutukhang na lang, tuktukhang nyo. Puntahan lahat ng bahay na pwedeng kaya puntahan, katukin. At pag-open ng pintuan, nakag-isi yung may-ari. Oh, salamat. Pakiusap ako, pwede yung buto kami, mga pinipilaban ng buong team ng Suka. Pag-apisanan nyo kami. Pero pag-open ang pintuan, nakasimangot, sorry po, hindi po ka. Okay lang po, alas kami. So, yun lang po ang diskarte na gagawin namin din. Wala kaming pundo. Wala kaming pundo. Kaya, sundutin ko lang rin yung sinasabi. Sinasabi kaya ni Atty. Jimmy Bundok na kami sa Senado, Senator Bongo, Senator Romino Padilla at ako, wala po kami magagawa kahit anong gawin namin. Objection, Your Honor, Mr. President. Objection, Mr. President. O kung hindi kami pakinggan, kahit mag-walk out kami, hindi, wala pa rin mangyayari. Dahil numbers game yan. Majority rules. At tulad kami, we cannot the majority. Kaya, kailangan namin ang suporta. Kung kami pabalikin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bongo, talagang kailangan namin na makakasama Atty. Jake Bundok, Atty. Jimmy Hinlo, Atty. Rodriguez, Atty. Raul Lambino, Atty. Marcolita. Napakagaling na abogado. Kailangan natin. At ang pinaka-importante, si Pastor Apollo Kiboloy. Kahit na kaming lahat ay, lahat ng kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God para sa aming spiritual na direksyon. At si Philip Salvador, kailangan natin isama. So yun lang po, pag-iusap ko sa inyo, dagdagan ninyo kami, ibalik nyo kami doon, dagdagan nyo kami sa aming mga kasamahan. Yun lang po, maraming salamat, magandang hapon sa ating lahat.